by default is i-hold yon katulad po ng ibang group. Ang sabi nila, i-hold nila yung sa kanila. At yun po yung ma-access kapag siya po ay nag-aaral sa kolehiyo. So, I think yun yung napakagandang pwede po natin gawin ka-Telegram. Dahil ayaw po natin na tawag dito, paano po kasi yung mangyari ka-Telegram sa kung bibigyan lahat. Alam mo yun, mahirap po kasi ka-Telegram. This is for the safety sa kapakanan mo. Kasi yun naman talaga inilaan sa pag-aaral. So, wala naman talaga yung pahirap sa pag-aaral niya. ngayon, kung may mga magsabi po talaga, mag-message ko kay Nanay Jack. Halimbawa, member man po ni Lola D yan, mag-message ko kay Tatay Ram. Hindi ko pwedeng si Lola D lang yung magsasabi na, yung grupo ko, ganyan. Hindi ko. Sir po. Dito naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share, comment sa aking video upload, okay? Hayaan nyo muna bati yung kayo ng umaga, mga tanghali, mga gabi sa inyo lahat. Sana para sa mabuti yung kalagayan at palayos sa karamdaman. Lalo na yung mga OFW natin sa abroad. Basta po kayo dyan. Mga viewers ko. Mga viewers ng Katekram. Mga viewers ni Kuya Bal, mga viewers ni Kalinga Prab, mga viewers ni Pugong Biyahero, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mga viewers ni Daddy Frankie, Ati Ka Business, Ati Papa Dins, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Itong vlog ko, upload video ko ay patungkol to doon sa pinag-uusapang pera na tinulong ng mga sponsor para kay Dave. At nandyan nga kay kay Tatay Tikram na kumupkup, ubampon kay Dave. Mga viewers ko. Ito ay pinag-uusapan dito ngayon sa social media. At yun nga, yung humahawak kay Dave, yung ilan na mga ay di natin maintindihan kung gusto lang bawiin yung kailang mga tinulong, lalo yung mga ninong at ninang, kung gaano ba katotoo na gustong bawiin yung tulong nilang ibinigay para kay Dave. Diba? Pero para sa akin, mga viewers ko, para sa akin, hindi na kailangan pambawiin nila yon dahil sa naitulong na nila yung kay Dave. Ikaw na gastos na yun, wala na. Ngayon, kung may natitira man, siguro naman ay hindi sa kaila lahat yun. Kung may natitira man. Diba? At napanood ko kasi doon sa video upload nila sa live nila Tate Tikram, Tik Jun at Tik Poren, na ito nga na patungkol doon sa pera na natitira na hawak ni Tate Tikram para sa pag-aaral ni Dave. At narinig ko na ito nga raw ay may gusto atang bumawi. May gustong bumawi na ayaw kay Tik Jun. Kung may kukuha man ay nasa mga sponsor yon. Nasa mga sponsor at hindi basta-basta ibibigay nila yon kung walang kaukulang permiso. Di ba? Sa mga sponsor na nagbigay kay Dave. Kasi yung iba, baka yung iba eh, hindi na active sa panonood, sa mga video o sa video patungkol kay Dave o kay Tatay Tikram, eh, siyempre, wala nang pakialam sila doon. Binigay na nila yun eh. Diba? So, ito, panoorin natin yung kabuuan ng yung ilan, kumuha ko ng video clip ng live nila Tatay Tikram at ni Tik Jun at ni Tik Poren. Panoorin natin yung kailang sinasabi patungkol sa pera na hawak ni Tatay Tikram patungkol sa pag-aaral ni Dave.
Kasi ito nga siya, umalis na, di ba? Umalis na. Pero may napanood akong video upload ni Kuya Val sa live niya na itong si Dave ay umalis na. Ibig sabihin, wala na yon. Ayaw niya na mag-aral, ibig sabihin, yung pera na natitira kay Tate Tikram ay lumalabas na wala na siyang pakialam doon. At yung mga sponsor na nagbibigay ay hindi na pwede bawiin yon. Tama nga naman. Binigyan nyo na yon eh. Hindi na pwede bawiin yun basta-basta. Di ba ganun yun? Kung may natitira man, eh, yun ay para sa pag-aaral nga ni Dave, pero umalis na eh. Eh, pwede na gamitin siguro sa iba yung na mga tutulungan Tate Tikram kasi siya ngayon direktor. Siya ngayon kumampo kay Dave. Pero umalis na yung bata, itong si Dave, eh, wala na siyang karapatan na makuha yon. O, sino mang sponsor ay wala silang karapatan bawiin yun basta-basta. Di ba? Dahil nabigay na yon eh. Ikaw nagastos na pera, di ba? Kung may naman natitira man, eh pare sa pag-aaral ni Dave. Kung babalik si Dave, eh tuloy-tuloy. Ganun pa rin ang sistema. Magagamit siya sa pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Diba? Kung anong kurso man kunin. Pero sabi ni Kuya Bal, walang kahit sino man puso bumawi nun. Diba? Eh kung gusto yung bumawi, parang kay Gayog. Punta kayo sa barangay. Diba ganun yung kasimple? Kapo viewers. Ito, panoorin natin yung sinasabi nila Tate Tikram at saka ni Tik Jun patungkol doon sa pera na hawak nila kung mayroon man. Patungkol ka sa pag-aaral ni Dave. Okay. So ha, panoorin natin. Tita Eva Abungan, thank you for sending me 15. Dala nagdala ng wheelchair. Basta Eva nagdala ng wheelchair kay Ira. Brewski's Fishing Adventure, thank you for sending for 599. Nasa Hong Kong. Doon. Yung airport niya, grabe. Kuya Foreign, parang nakakain ka daw ng mani. Mani pa mo. Sabi ni Brewski's Fishing Adventure. Kagabi po kumain ako. Kagabi. Ano mawawala insulin mo? Yung nila. Tapos kamatis. Kita Ana Tads Villa, thank you for sending 5. So, binubus ko nila. Para hindi na yung binubuksan ko na lahat kagad. Para Diretso. Kita Angelica Season, thank you for sending $10. Ayun, nag-10K na. Nag-close na tayo ka-Telegram sa 10,000. Ito na po ka-Telegram dahil 10,000 na po tayo. Ang likes natin ay nasa 4,700 na. Halos kalahati. Yung lights nila kagad. Hintay natin. Hintay natin at least maging 8,000 yung likes. 10,000 yung like. Nasa 4,700 pa lang. Walang tulog eh. Ito po ka-Telegram, ang panawagan po natin ngayong gabi. Isabihin ko na para kumalat na rin po. Ito po yung additional Yung mapanood niyo sa video. ito po yung additional po na clarification lang po about po dun sa mga nagbabago ng pagmamahal kay Kuya is, di ba ho napag-usapan po natin the last time, is yung mga group po ay mag-usap-usap kung ano po nila. Ang naging concern po kasi doon is paano natin ma-assure yung transparency na yung mismong tao na yun is nagko-confirm or ina-approvean nila yung desisyon ng kanilang founder. Kaya para ma-avoid yung ganong pwedeng mangyari is yung po mismong nagpaabot ay sila po mag-direct mag-message kaya tatera ng manager doon po sa kukunin mo nila o ano man po yung gagawin nila. Kasi mahirap po na may isa lang po magre-represent na ito, grupo namin, ganito, ganyan. Paano namin paano yung transparency na kung lahat ba talaga ng member nila is approved kasi yung iba lang po yung nagsabi na pag-uwiin, yung iba wala ho tayong response. So para ho magkaroon po ng transparency on that matter is direct ho, no? Yung mismong nag-abot is sabihin kay manager o tatera kung magkano yung kanilang i-validate and then gagawin po kung ano man po yung gusto.
Tek John, paano yung mga hindi makapag-message? By default, yun po ay i-hold para po sa pag-aaral ng kuya. Alright? So, dahil wala naman tayo confirmation about dun sa totoo at dun sa mismong tao, kasi syempre, maaaring yung iba ka-telegram dyan, baka hindi na active, kumbaga, or baka hindi na ho masyadong iniintindi yung ganito. By default, is i-hold yon katulad po ng ibang group, ang sabi nila, i-hold nila yung sa kanila, at yun po yung ma-access kapag siya po ay nag-aaral na sa kolehiyo. So, I think yun yung napakagandang pwede po natin gawin ka-Telegram dahil ayaw po natin na tawag dito, baka ano po kasi yung mangyari ka-Telegram sa kung bibigyan lahat. Alam mo yun, mahirap po kasi ka-Telegram. This is for the safety sa kapakanan mo. Kasi yun naman talaga inilaan sa pag-aaral. So, wala naman talaga yung pera sa pag-aaral niya. ngayon, kung may mga magsabi po talaga, mag-message ko kay Nanay Jack. Halimbawa, member man po ni Lola D yan, mag-message ko kay Tatay Ram. Hindi ko pwedeng si Lola D lang yung magsasabi na, yung grupo ko, ganyan. Hindi ko magsabi po isa-isa kasi hindi naman po lahat tawag dito, parang siya yung magsasalita para dun sa kabuuan. Anong pruweba ho namin doon? Ano ho yung amin for transparency? Kasi kung wala naman kung sinabi sa inyo yung tao, by default, i-hold po yun for the school nung bata. Kasi yun naman po talaga ang dahilan po nun, ang purpose nila. Lahat naman talaga yung option ko. Kung malinaw po ka-Tekram, patamis ako po sa comment section kung malinaw po yung aking panawagan. At kung approve po sa inyo ka-Tekram yung po ganun, hindi yung pwedeng sasabihin lang ng isang tao na, yung grupo namin. Para na lang po for transparency. Totoo lang yung iba nagsabi naman, kung saan mo pwedeng gamitin. Kung pang-mission, basta galing dun sa coming from the Kung saan sponsor. nagiging. Kasi siya may nasa talaga. Sila po ang hindi na po represent. Gusto ko lang magpasalamat muna sa mga nagpaabot po ng pagmamahal. Kay Ate Dita, Tita Dita, thank you. 3,550 para sa mission natin. Kay Tita Gigi, 2,500 para sa mission, 2,500 para sa kids sa Promised Land. Kay Tita Hidalgo, Annie, 2,284.50 cents para po kay Kuya Flor. Kay Tito Romy, Tablayaman, 2,000 para kay Kuya Clark. Tapos Anonymous nagpaabot ng 6,346 pesos para kay Cider. Wait lang, ano to? Anonymous, 6,345. Okay, yung sobra for gas. Para kay Cider, 5,000 daw. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Balakbahan naman natin ka-Tekram. May pang-diesel pa. Pero dito, siguro bibigay ko na po lahat ito. Kailangan niya po kasi yung 6,346 pesos, ibibigay ko na lang po lahat. Kasi Hindi. yung sponsor, hindi siya sumusunod. So yun, napanood natin, di ba? Yung sinabi nila. So tama lang para sa akin na hindi na pwedeng basta-basta ang i-release yung pera kung may pera man sa kung sino-sino lang na gustong bumawi. Di ba? Hindi pwede basta i-release yun. At kailangan merong permiso at hindi lang iisa o dalawa o tatlo ang pipirma para lang makuha yung pera para kay Dave na gustong bumawi yung ilan. Sabi kay Kuya Bal, walang sino man gustong bumawi nun. Walang sino man gustong bumawi nun. Diba? Kung mayroon man, natitira, ang decision pa rin, si Tatay Tekram pa rin. Diba? Tatay Tekram pa rin. Hindi basta ba mabawi ba yun sino man sponsor nagbigay. Diba? Kasi, naibigay na nila yun eh. Wala na yun. Naibigay na nila yun. Asa Tatay Tekram na yun kung gagastusin niya o hindi. Patungkol sa pag-aaral ni Dave. Wala na si Dave.
Hindi, pwede na may tulong niya sa iba yun. Di ba gano'n yun? Doon sa narinig ka kay sa kanila, ito nga si Tati Tikram, talagang sobrang pag-alala niya kay Dave, pero pinayuhan siya ng tikpor. Huwag mo nang isipin yun. Lalo mo lang pinahirapan ang kalooban mo. Talagang ayaw na talaga ni Dave, wala tayong magagawa. Di ba? Sabi nga ni Kuya Bal, sa pang-upload niya na live, ito si Dave, malaki na ang inampon. Nasa 10 years old, 12 years old, na inampon na ni Kuan, ni Tikram. Talaga yung isip nun, batang kalye ito. Talaga yung isip nun, batang kalye, nasa kalye talaga. Ayaw papigil, ayaw pagsabihan, kasi malaki na ang inampon. Pinalaki mo lang, pero nung lumaki na, ayun, naging matigas na. Di ba? At ayaw mo pagsabihan, ayun, lumayas. Di ba? Lumayas, umalis. At may humahawak, kung sino may humahawak, sila na bahala doon. Di ba gano'n yun? Hindi na kasalanan ni Tati Tikram yun. Kasalanan ni Dave yun. Kung siya may umalis kay Tati Tikram, at ayaw magpapigil, ayaw pagsabihan, nasa kanya yun. Kasi nga ito si Dave, batang kalye. So yung utak niyan, utak kalye. Di ba gano'n yun? Kaya sabi ni Tatay Ray, kung mag-aampong kayo, yung sanggol, wag yung malaki na. Dahil yung utak niyan, nandoon na, nakaprograma na sa utak niya, na itong kalagisnan niya. Nasa kalye siya. Di ba? Batang kalye talaga siya. So, ganun yun. Kaya nung lumaki, at kaya niya nang magsarili sa buhay, o kung may nagpapasulsulban, nasa kanya na yun. Hindi na kasalanan ng Tatay Tikram. Di ba? So, yan lang sa akin mga kapo-viewers. Paalala ko lang po ulit, baka may nanonood dyan sa akin video upload, patungkol dito kay Dave, at sa kay Tatay Tikram. Pakisubscribe lang po, like and share, comment dito sa akin video upload. Comment lang po kayo, like and share, comment. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. Okay?